sabihin mo, sulit ba ang lahat ng to? Sulit ba ang lahat ng to? Okay, sa vlog natin to, pagsasamahin na natin yung 2 araw dito. Yung nakikita nyo sa video na yan, yan yung una, Wednesday. Mga wires yan, priority yan. Kasi may lakad tayo dyan, parting Carmona, yan sa Silang lang. So nagtiyaga tayo maghanap ng booking dyan. Priority booking, nagkakahalaga yan ng 2,825. Kaya kinuha ko siya dahil priority, tsaka 5% lang ang kinukuha ang commission ni Lalamove dyan. Kaya makikita niyo yung wires na yan guys, ano yan, 200 kilos yan. Bawat isa. Pero 3 ganyan lang naman. So medyo nabigla nga tayo dyan sa ride na yan eh. Kasi nung nandun na tayo, biglang may sasabay pala. So sabi ko sige, add ka na lang. Nag-add naman siya ng 150. Pero yan ang sinasabi ko guys eh. Minsan, pag tinawagan mo, sasabihin nila walang sasabay. Pero pagdating mo may sasabay pala. Eh wala na tayong magagawa dun. Medyo obserbahan na lang natin yung sitwasyon. Diyan medyo kampante naman ako kasi kumpanya naman. Yung tao ng kumpanya yung sasabay. Hindi siya yung unknown na kung sino lang. So medyo safe din lang, di ba? Nabalitaan nyo naman siguro yung nangyari dun sa rider na sinaksak, di ba? So yung mga ganyan minsan talaga hindi maiwasan. Eh, hindi na tayo nag-cancel kasi nga alas 2 natin yan nakuha. Parang feeling ko alas 10. Nag-aabang na ako, nagtsatsaga na ako. Kaso wala talaga eh. Wala ka talagang makitang para dun sa area na yan. Nagkataon lang yan. Nanalo tayo sa loto. Kung papansin ninyo, parang medyo maliit, di ba? 2,825. Kasi dati, mga around 3,335 yung mga ganyan or more than pa, priority. Eh, ganun talaga, maliit ang mga rate talaga ngayon eh. So, ang kagandahan lang dito, 5% lang. Before kasi long distance, 10%. So yan, binaba na nila dyan. Gagamitin nila sa mga laundry. Yung boiler. Kailangan maganda yung wiring talaga dun eh. Sa mga hotel dyan nilalaban eh. So marami silang kliyenteng mga hotel. Ganun pala guys, pinapakuluan pala yung mga bedsheet na galing hotel. Yun, para maalis daw yung mga bakterya. So dyan yung mga tao nila dyan, papalabas kasi warehouse yan eh. Medyo malaki. Nakisabay na lang sila, sumakay nga sila sa likod eh. Sabi ko, kalahating pinto na lang sara natin. Alalay lang akong tatakbo. So, all goods naman dyan. Mabait naman si client. Nabayaran tayo, pati toll fee. Ngayon, punta tayo sa sumunod na araw, Thursday. Bago pala tayo pumunta rin sa next day, share ko lang sa inyo yung nangyari dyan, yung nasa kalsada na tayo. Aakyat tayo ng Skyway dyan, around 2:30 pa lang. Eh, ang sabi, between 10 to 3 pwedeng umakyat ang 4-wheel na close van sa Skyway. Ang nangyari guys, hinarang tayo ng yung parang guard doon sa Skyway. Ang sabi, boss, pagka 2:45 na quarter, huwag na kayo umakyat. Sabi ko, boss, 2:33 pa lang eh. So hindi pa rin pumayag, eh, nakakos na nga tayo ng traffic sa likod, pinaatras pa tayo. So hindi ko talaga minsan maintindihan yung ruling talaga dyan sa Skyway na yan. Tsaka suwalat ko lang sa inyo guys ang EDSA ngayon, grabe na ang traffic. So bumalik kami, hindi nga kami pinaakyat sa Skyway. Biruin nyo guys inaabot ako ng 3 hours sa EDSA, nagbaybay lang ako. So dapat pala sinunod ko na yung instinct ko na kaso yung customer sabi EDSA tayo. Nasa from Bonifacio, babaybay na lang ako sa Maynila, then pasok sa Osmeña Highway. Maganda pa siguro yung takbo nun, walang traffic. Ngayon, yun, talo na tayo dun sa second day naman, which is yung Thursday.
So yun, gusto ko sana guys sa bawat videos natin na ginagawa, meron kayong natututuhan sa mga experience natin. Or kung nagbabala kayo, at least meron kayong idea kung ano ba talaga ang nangyayari sa kalakaran sa loob ng trucking business. So itong nakikita nyo to, booking natin yan. Around parang mga 12 o'clock natin nakuha yan. Actually, nandyan tayo sa may Espanya area eh. So parang tingin ko, although maraming booking sa Manila, hindi maganda yung pagkakakuha ko dito. Kasi going to sa somewhere in Cainta. Going to Makati pala to. Ayan, mga oranges So, ang rate natin dyan, regular booking lang to eh. Hindi naman siya, 1,000, ang net natin dyan, 1,060. Ayan. So, yung binook nila dyan, wala namang buhat service eh. So, ang kagandahan kasi sa mga warehouse, pag na-pick up ka, alam nilang walang buhat service din. Yung iba, may mga tao talaga sila naglo-load sa sasakyan. Ayan. So, kaya sabi kong parang hindi maganda yung pagkakakuha ko. Kasi somewhere in Espanya ako, kinuha ko siya, papasok ng Tondo. And then, bumalik na naman ako. Nadaanan ko na naman yung Espanya going to Makati. Alam niyo guys, yung parang papalayo ka dun sa drop-off location, tapos babalik ka na naman. So, kung nasa Espanya ako, yung mga tipong magandang pick-up sana dyan eh, yung mga tipong Ermita area. Ayan. Yung mga tipong dyan sa Magsaysay, sa Santa Mesa, yung tipong pwede mong daanan, tas parang straight line na lang siya from pick up to drop off dyan. Kasi anong nangyari, lumayo pa ako ng sobra, 7 kilometers papasok ng Tondo, parang malapit na sa port area to eh. Tas bumalik na naman ako. So yun lang, shinare ko lang sa inyo guys. Medyo nagkamali ako ng swipe. Hindi naman sa nagkamali. Parang kasi nasa Manila naman ako, dapat nagganap-hanap ako ng medyo maganda-gandang diskarte. So dyan guys, may nagbababa naman. Sa drop-off location na tayo, may nagbababa naman dyan. And mabilis rin lang naman nila nababa. Ayan, yung mga oranges. Yan, so okay naman, binayaran tayo. Pero alam nyo guys sa mga kumpanya, expect nyo na sakto por sakto lang ang bayad nyan. Walang tip. Okay, so after nyan, may nakuha tayong booking. Maliit rin lang ang rate, yung net natin, around 1,184. Sa Mandaluyong, 7 kilometers ang layo, going to Antipolo. Ngayon, yun ang sinasabi ko sa EDSA, medyo matraffic, kaya natagalan din tayo nung nakarating tayo dun sa pick-up location na yun eh. So yan guys, pinipick up na pala natin dyan sa Mandaluyong, sa may St. Francis, yung mga furnitures papagawa daw. Ngayon guys, eto, during work hours, grabe pala ang traffic dyan sa area yan ng Mega Mall, yung Mandaluyong, EDSA, Show. Grabe, umubos din tayo ng oras dyan. Tapos natagalan pa tayo papunta dyan sa pick-up location na yan. Kasi nga may mga daan na bawal ang close ba. Nung nasa EDSA tayo, papasok tayo papunta sa St. Francis loading dock. Pinaikot pa tayo. Ngayon, lumagpas pa tayo, napabalik tayo ng show, tapos balik na naman tayo. So, dun kasalanan ko na. Pero guys, na-traffic talaga ang EDSA na ngayon. Hindi nung tulad nung nakaraan, parang gumagalaw ngayon. Sobrang traffic ngayon eh. So yan, na-pick up na natin dyan. So, going na tayo sa Antipolo. So, pansin nyo guys, no, sa dashcam na lang tayo nagre-record ng video. Hindi na tayo yung nagsasalita habang umaandar. Tsaka parang medyo convenient na rin sa akin to. Pagdating na lang sa bahay, voice over ko na lang. So yan, pinayagan naman tayo mag-park dyan para mag-abang-abang ng booking.
So nag-aabang tayo, wala talagang lumalabas dyan guys. Halos nung magdidilim na yun guys eh. Wala pa talaga. Ngayon medyo nakakadesperado. May magagandang lumalabas. Pero hindi mo ma-swipe. Meron tayo palang na-swipe dyan. Nung magdidilim na yun. Going to Bukawi. Kaso bigla nag-update sa app. Ang sabi kailangan 7 feet daw yung height. Eh sabi ko naman pag 2,000 kg, kailala mo po yan. Usually minimum of 10 feet tsaka 6 feet lang ang taas. Pagka 7 feet ang kailangan nyo, kailangan at least 3,000 kg. So sabi ko naman sa kanila, kung maganda po pick up yung i-book nyo. Kasi ano raw eh, e-bike na mataas. Ngayon sabi niya, baka masita sa Skyway kung sasakay ang e-bike daw. Yun guys, hindi ko lang alam kung paano ba ang sistema niyan. Kung halimbawa sasakay sa pickup. Kaya hindi na rin lang ako nag-react. Kasi nga baka magka-problema pa eh. Masisi pa tayo. So yan guys, pinayaga yan, umaatras tayo, nag-stay muna tayo dyan, stretching, tingin-tingin ng booking. So yun nga, dahil na-desperado na tayo, walang kumukuha, sabi ko, try ko nga uli 1,000 kg. So minsan na nga lang makakuha na 1,000 kg, nagkabulilyaso pa. Eto guys, panoorin nyo. So yan guys, next booking natin. So tinawagan ko naman yung booker dyan. Tinanong ko kung may mga sasabitan. Eh wala naman daw sasabitan. So nag-proceed ako. Ngayon nang dumating na ako sa lugar, hindi pala kakasya kasi iskinita tapos mabababa yung kable. Kaya nga yung sabi nung booker dyan, cancel mo na lang. So yung pick up pala nagsabi na i-cancel na lang. So tinawagan natin si ma'am dyan. Sabi ko, ma'am, pwede bang pa-change driver mo na lang? So dyan, tinawagan na natin si Booker. Sabi ko, ma'am, pa-change driver nyo na lang. Kasi hindi po kakasya talaga sa lugar. And ayun, buti na sa likod natin may lalamove din na Suzuki Carry. Ngayon, siguro pag nag-book yun, makukuha rin nun. Nag-aabang din eh. So yan, wala na tayong nakuhang booking after nyan. Umuwi na tayo from Lower Antipolo. So yun talaga guys, pag naka-aluminum ban ka guys, medyo yan ang hassle. Na minsan nagkakaproblema talaga pag kumukuha tayo ng L300 na mga booking or 1,000 kg. So guys, dyan na nagtatapos yung munting video natin. Sana subaybayan nyo pa yung mga susunod natin. May make sure ko sa inyo na yung true experience share ko sa inyo para dun sa mga nagbabalak. Makita nyo talaga hindi yung sabi-sabi lang ng iba na ganyan, bla bla bla. Mahina, malakas. At least yung pag lumalabas tayo guys, sinishare ko sa inyo. Kahit na hindi tayo nagpo-full time kasi meron din tayong mga ibang pinagkakaabalahan. And nawili ako dito kasi nga unang-una wala kang idle time eh. Halimbawa, hindi mo nagagamitin yung truck sa talagang pinagkakakitaan mo. Nasa sideline mo pa, kumikita pa. So guys, hanggang sa susunod, mag-subscribe na pala kayo. Guys, mag-subscribe kayo para ma-notify kayo pag meron tayong mga lalabas na bagong video at sinisigurado ko sa inyo meron kayong matututunan sa bawat experience natin. Maraming salamat sa panonood.